Maria Teresa Sari Insigne, Beverly Ortega, Susan Jordan, Teresita Jordan, Edwin Laboriante, Christian Mago, John de la Peña, Father Aurelio Picard, Wilhelmina Picard, Maria Teresa Ramirez, Divina Resurrección, Romel Resurrección, Reynaldo Resurrección, Roberto del Rosario, Amelia San Luis, Angelina Sobrete, Michelle Unanad Suplag, Corazon Vergara, Warieta Tuboso, Father Antonio Taico, Elijah Nicolay Zamora, Jesus Zamora, Sandra Jessica Policarpio, Dr. Ray Ignacio, Rebecca Serrano, Lita Cruz Gonzalez, Maria Melanie de Jesus, Father Rodrigo Dolorosa, Danilo Ignacio, at Jeric Salvador Salvanera. At para sa lahat ng sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, lalong-lalo na si Emelita Pineda, na inaalaala natin ang kanyang kaarawan bagamat siya ay nasa piling na ng ating Panginoon, at sina Corazon Layog at Luciana Hervasio, na inaalaala natin ang araw ng kanilang kamatayan, at si Aurelio Cifra na tinawag na ng ating Panginoon. Makamtanawa nila ang kapayapaan kasama ng mga banal doon sa pook na wala ng sakit o pagtangis, kundi buhay na walang hanggan. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ngayon ay nagdiriwang tayo ng ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa paglisan ng Diyos sa mundo, ang pag-ibig at kapayapaan ang kanyang itinuro sa kanyang mga alagad, at ito'y kanilang isinabuhay. Ito ang minimithi ng Panginoong Diyos sa kanyang sambayanang may pananampalataya, na mangyari ang pag-ibig na kalakip ang kapayapaan nito sa lahat. Sinabi ni Jesus na ating tagapagligtas, na kung atin itong maisa sa katuparan, tayo'y tunay na nananalig sa Kanya. Kaya't sa panahong ito, manaig nawa sa atin ang pag-ibig ni Jesus at ipamansag natin ang kapayapaan sa simbahan at sa lipunan upang ang bagong langit dito sa lupa ay maranasan ng lahat. Tatayo po ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na pagdiriwang. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At pagpalain nawa ang kanyang kaharian ngayon at magpakailanman. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa't hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo
at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip at ng buo mong lakas. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Halina't pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Magsilod po ang lahat. Tayo'y nangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng santo at sa isa't isa, na tayo nagkasala sa ating naisip, sa ating nasabi, sa ating nagawa at sa nakaligtaan nating gawin. At ito'y sarili nating kamalian. Kaya'y sinasamo natin sa Diyos na kaawaan tayo, at sa lahat ng santo, na ipanalangin nila tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo nagmumula ang lahat ng pagpapala at biyaya. Kami na palagiang nagagalak dahil sa iyong walang humpay na kabutihan, ay patnubayan nawa ng Espiritu Santo
upang siyang patuloy na magturo sa amin sa lahat ng bagay na naaayon sa iyong kalooban. Alang-alang sa pag-ibig ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Magsiupo po ang lahat upang pakinggan ang mga pagbasa. Ginampanan ni Pablo ang kanyang tungkulin matapos ang pangyayari sa kanyang buhay. Sinunod niya si Jesus na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan at tulungan ang mga nangangailangan. Ito ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig sa pagtanggap ng tungkulin upang tumulong sa mga kapatid na nangangailangan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kami naglayag papuntang sa Motracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula naman rooy nagpunta kami sa Pilipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at ng kanyang pananiwalaan ang pinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya, ang salita ng Panginoon. Ang ating pong salmong tugunan, ang ating itutugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Pakiulit po. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Huling tugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako.
Si Jesus ang tinutukoy ni Juan sa templo. Taglay niya ang lahat ng kapangyarihan upang ang lahat ay magkamit ng kapahingahan at kaligtasan. Kaya't kailangan ng templo ay marapat na manatiling banal sa paggawa at pamumuhay. Sumasa atin ang templo. Tayo ang dapat mangalaga dito sapagkat siya ang nagtanim sa atin ng pag-ibig at kapayapaan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa Aklat ng Pahayag. Napasa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw na isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o buwan upang liwanagan ng lungsod sapagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yamat dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Yaon lamang mga ngalang nakasulat sa aklat ng buhay na ingatan ng Kordero ang makakapapasok sa lungsod. Ipinapakita rin sa akin ang anghel, ang ilong nagbibigay buhay, ang tubig nitong sinlinaw ng kristal na bumubukas sa trono ng Diyos at ang Kordero na umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba't iba bawat buwan. Nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambihin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanilang pangalan. Dooy walang gabi at hindi na sila mangangailangan ng mga liwanag o liwanag ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa banal na ebanghelyo ng Panginoon.
Alleluia, Alleluia. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinubos. Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayo rin Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad na binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, igagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maaari po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Home is where love is. At binubuklod tayo ng pag-ibig. Tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, at ang nagbubuklod sa pamilya ng Diyos ay pagmamahal sa isa't isa. Kung ating maalala, ito yung mensahe sa nakaraang linggo na dapat nating mahalin ang isa't isa. At sa araw na ito ay tungkol naman sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. At sinabi nga ng ating Panginoon, "Those who will love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them." Making our home with them, ito yung building blocks that forms God's family is love. Sa ating mga bahay, lalo na dito sa city, karaniwang gawa ang ating mga bahay sa semento or hollow blocks. At karaniwan sa mga sementong ito, walang laman. Pansin natin, yung blocks, di ba, may 3 siyang butas. So, isipin natin, kung mananatili ang mga ito na walang laman at gagamitin silang poste at pader ng ating bahay, magiging mahina sila kung walang palaman. Ngunit kung may laman silang semento, sila ay nagiging isang matibay na sandalan o pader ng ating tahanan. Gayun din ang tahanan ng Diyos. Ang palaman ng mga bloke ay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ang nagpapatibay sa tahanan ng Diyos
ay pagmamahal sa ating mga kapatid at sa ating Panginoon. At pinapatibay ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Ama. And we prove our love for God by following His commands. Without obedience, ang pag-ibig natin ay puro pambobola lamang. Mga palamuti sa labi na hindi makikita sa gawa. At sinagot ulit ng Panginoon, "Those who love me will keep my word, and my Father will love them. And whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but it is from the Father who sent me." Home is where we belong. Home is being with your loved ones, and that assurance given to us by our Lord is His abiding presence. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, kung saan whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayong lahat ay pinapatnubayan at ginagabayan. Pero sa ating kapanahunan, masasabi ba natin that we are guided by the Holy Spirit? Sa ating kapanahunan, marami sa atin pambobola lamang ang lumalabas sa ating mga bunganga. But those words ay hindi nakikita sa ating mga gawa. We keep on saying that we love God, pero sinasabi ng Panginoon, ang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking kautusan. Pero kung ating titingnan ang lahat ng kautusan ng Diyos, alin at ito ba ay ating sinusunod at isinasabuhay? Kaya nga kanyang paanyaya, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives." Pero sabi niya, "Do not let your heart be troubled, and do not let them be afraid." Ibig sabihin, ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin ang kanyang kapayapaan. Kapayapaan na hindi maibibigay ng sanlibutan. That peace that Jesus gives is eternal and spiritual. At ito ay mangyayari lamang kung tayo ay sinasabuhay at kautusan ng ating Panginoon. Isa sa mga paborito kong aklat sa ating Biblia ay itong mga gawa ng mga apostol. Dahil sa bawat pahinang ito, inilarawan ang sitwasyon ng bagong tatag ng simbahan, ang pagsusumikap ng mga membro upang makatugon sa hamon ng ating Panginoon. At sa bawat pahinang ito, hitik sa mensahe, sa pakikipagsapalaran ng mga tagasunod ng Panginoon upang maikalat ang mabuting balita. Gayunpaman, sinasalamin din ng aklat na ito ang kahinaan ng mga miyembro ng simbahan. Katulad na lang ng ating pagbasa ngayong umaga. Nagkaroon ng kontrobersya kaya hindi po iba o hindi na bago kapag sa ating simbahan ay mayroong minsang hindi pagkakaunawaan. Dahil kung ating titingnan sa kapanahunan, sa aklat na ito, kung ating lilingunin ang sitwasyon
ng simbahan mula sa kinaroroonan natin ngayon, there are also misunderstanding. Maraming pagkakaiba ng kanilang pananaw. Maraming pagkakaiba ng kanilang paniniwala. At maging ang isyo ng kanilang pinagtutuunan ng pansin noong panahon nila kung kailangan bang magpatuli ng mga tao bilang o bago maging isang Kristiyano. So kung ating titingnan, minsan matatawa tayo. Yung mga bagay na yun, kailangan pa bang pagtalunan? Kung sa isyo ng ating pag-uusapan sa ating kapanahunan, ipinapakita na hindi na bago ang sigalot sa ating simbahan. Hindi din laging naaayos ang lahat at maaaring magkakaroon ng di pagkakasundo sa mga kasapi kahit na mabuti ang kanilang layunin. Bagamat mahalagang makita din natin kung paanong nilutas ng matandang simbahan ang mga problemang dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, do not be troubled. Huwag tayong matakot. Kung tayo ay nakikinig sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, the Holy Spirit will always be guided us. Kaya nga inilarawan sa ating pangalawang pagbasa ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem na magsisilbing sandigan ng mga apostol. Sa bagong Jerusalem na ito, nakapansin-pansin na wala na ang templo ng Panginoon sa lungsod. Sa halip, ang Panginoong Diyos, ang siyang kordero, ang siyang pumapalit. Ibig sabihin, kung bawat isa sa atin, kung isinasabuhay natin ang kautusan ng Diyos, ang kapayapaan na iniwan ng Diyos sa atin ay ating tamamasahan. Ang kapayapaan na iniiwan ng Diyos sa atin ay dapat nating tinatamasa sa ngayon. Pero bakit hindi? Bakit mailap ang kapayapaan sa atin? Ba sinabi niya, hindi na natin kailangan ng ilaw kung sa araw. Hindi na natin kailangan titigan ang litrato ng ating minamahal kung sa harap na natin ang Panginoon. At kung ang Diyos mismo ang siyang nasa tabi natin, hindi na tayo kailangan pang maghanap ng lugar kung saan maaari natin siyang sambahin sapagkat kasama na natin siya. Ibig sabihin, if we are only abiding the words of God, may pagkakaisa, may kapayapaan ang ating salibutan. Kaya nga sa pamamaalam ng Panginoon, iniiwan niya ang kapayapaan sa atin. Kapayapaan na hari nawa ay magbibigay sa atin na huwag tayong mabalisa at huwag tayong mangamba. Dahil sa kanyang pag-alis, ang kaloob niya ay ang kapayapaan bawat isa sa atin. Para sa mga Hudyo, ang kapayapaan ay hindi lamang nagtatapos o pagtatapos ng digmaan. Ang kapayapaan ay di lamang pagtatapos o di kaya ay may katahimikan. Bagkus higit pa dito ang kahulugan sa kanila ng kapayapaan. At ito yung tinatawag na shalom, na tumutukoy sa kasaganahan, kalusugan, at ang mga bagay na pinakakaasam natin sa buhay. Ngunit ang kapayapaan na handog ng ating Panginoon ay iba sa kapayapaang nagbumula sa mundo. Kapayapaang hindi lamang sariling kapakanan ang iniisip. Kapayapaang dapat mulat sa pangangailangan ng iba. Kapayapaang pinaghihirapan, pinagpupunyagian ng matagal na panahon at hindi nakukuha at nawawala sa isang kisap mata lamang. Ibig sabihin, ang kapayapaan na dapat nating isa sa buhay
ay hindi yung panandaliang kapayapaan na kapag nagugutom, bigyan ng pagkain, tapos, and there is peace. No. Ang kapayapaan dapat naguugat, sumasalamin kung paano natin isinasabuhay ang kautusan ng Diyos. Ang kapayapaang nanggagaling sa Panginoon ay hindi lamang isang kaloob, bagkus ito ay isang responsibilidad ng bawat isa sa atin. At ngayon, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pinahamon tayo ng ating liturhiya na makinig sa Espiritu at sundan ang kanyang paggabay at pamamatnubay. Upang sa pagtalima natin ito sa Espiritu, mamamalas natin na tayo ay instrumento ng kapayapaan nagmumula lamang sa ating Panginoon. At ito yung hamon sa atin ng ating banal na Ebanghelyo, na tayo ay maging instrumento, maging kasangkapan ng pagbibigay ng kapayapaan sa sanlibutan. Ang kapayapaan na nag-uugat sa pagmamahal at pagkakaunawa sa ating kapwa. Kapayapaan na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso sa gabay ng ating banal na Espiritu Santo. So that peace ay ating mapagtagumpayan kapag sama-sama tayong mulat sa ating pananaw, sa ating lipunan, na dapat sa atin mismo magsisimula ang pagkilos, na sa atin mismo magsisimula ang pagiging kasangkapan ng ating Panginoon. Na dapat hindi tayo maging simula ng pagkakahati-hati sa ating salibutan. We should be tayo yung magtatampok ng kapayapaan binibigay ng Diyos para sa atin. Sa mga kapatid, ang hamon sa atin sa linggong ito, let us be the channel of love and peace. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po natin sambitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, Amaang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat na nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak niya ka kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Berhet naging tao. Pinako sa krus alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit ni matay inilibing, at muli nabuhay sa tatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit na luklok sa kanan ng Ama, at muling darating ng walhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay, na nabubuhat sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya ng walhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolik at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At inintay natin muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. bunsod ng pananalig na ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos at bunga ng pagsisikap ng tao. Idalangin natin ang mahalagang kaloob na ito. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa simbahan, ang katawang mistiko ni Kristo.
Naway maging daan siya ng pagkakasundo at pagtutulungan ng mga tao. Manalangin tayo. Pagkaloob sa amin na iyong kapayapaan. Para sa Obispo Maximo, mga obispo at pari, nawa sila ang maging kinatawa ng pagmamahal ni Kristo sa ating mundong nababalot ng pagkamakasarili at kawalang malasakit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, naway maisip ng mga pinuno nila ang kawalang saysay ng labanan at magsimula ng tapat na pakikipag-ayos para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga mag-anak na pinaglalayo ng inggitan at hidwaan, naway maunawaan nilang tanging pagpapatawaran ang makapagbabalik ng minimithing kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa bawat isa sa atin at sa mga mahal natin sa buhay, nawa tulad ng banal na santong si San Francisco ng Assisi, tayo'y maging kasangkapan ng kapayapaan ni Kristo habang nagsisikap tayong magsabuhay ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa ating lahat, upang sa pamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay na tagumpay at bawat pamilya ay maitaguyod sa dangal at ang lipunan ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao. Ayon sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipag-unawa mo sa amin na sa pagtalima sa iyong salita, kami magiging kasangkapan ng iyong kapayapaan sa mundo, at sa gayoy magmana ng kaharian ng kapayapaan, kung saan ka nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayo rin. Magbatean po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng alay pumaroon sa kanyang harapan. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Lahat po tayo sa pag-aalay ng mga handog. Walang hanggang Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan, binibigay mo lahat ng aming pangangailangan. Kami, mga pagbabang lingkod, ay nag-alay sa sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob. Sa lahat ng iyong kapaan. Amen. Sa pag-aalay ng tinapay, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang mga Maawaing Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ay ginawa namin ang tinapay na ito. inialay namin ito sa aming maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kaming tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-ibigan. Amen. sa pag-aalay ng alak. Makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang mga alak na ito na ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging inumin spiritual namin. Upang kami tatanggap nito ay mabasigla at mapagimbago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid, pang ating hain maging marapat sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at kalahati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buong niyang iglesia. Kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatwid sa langit sa
siyang Korderong Paskwa na sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay napagtagumpayan niyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay ay nabuksan sa amin na landas tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, kasama ng anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan naming ipinahayag ang iyong kaluwalhatian. Lagi nang pupuri sa iyo at nagsasabi, Banal, Banal, banal na Panginoon, Diyos ng kapangyarihan at lakas. Ang langit at lupa ay puspos ng iyong kalwalhatian. Hosana sa kaitasan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan namang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan, ay pinagkaloob mo yung bugtong na anak na si Jesucristo na maging taong tulad namin, at tanasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buwat ganap na hain para sa buong sanlibutan, at kanyang tinatag at inuutos sa amin na ipagpatuloy siyang pagunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Magsilod po ang lahat. Nung gabi siya'y pinagkanuno, kumuha siya ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga lagad at kanyang sinabi, Kunin, kanin, ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya'y makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanyang mga lagad at sinabing, Inumin niyo ito kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa marami, si pagpapatawad ng mga kasalanan. Kailanman at iinumin ninyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay buhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya nga, Panginoon at Amang makalangit, ginaganap na ng ubang lingkod ang pag-alaalang iniutos ng iyong anak sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at malwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang malwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito ay inialay namin ang aming mga sarili
na isinasamo namin sa iyo, natanggapin sa iyong makalangit na altar, itong aming hain, papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya, upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay sa iyo, gayman sinasamo namin sa iyo, natanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristong tagapagligtas, tayo po ay manalangin. Manalangin sa langit, sambahin ang anak mo, sumapit na ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa ating patulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa pagsubok, kundi adya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa pagsubok, kundi adya mo kami Panginoon, sinasamo namin siniligtas kami sa lahat ng masama at pagkaloob mo sa amin na iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong away, layo mo kami sa pagkakasala at niligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, Maawa
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lahat po tayo Magsiyo sa po lahat. panalangin ng pagpakumbaba. Dumudulog kami sa iyong hapag, mawain, Panginoon, na hindi natitiwala sa sarili namin pagkamatuwid, kundi sa maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga mumo sa ilalim ng hapag, subalit likas sa iyong pagkamawain. Ipagkaloob mo sa amin kung gayon butihing Panginoon, namin tanggapin ang katawan ng mahal na anak na sa Jesucristo, at tulumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalakas pinagiging bago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya'y sa amin, magpakailanman. Amen. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang mga ito ng may pasasalamat sa pag-alaala na inialay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyong katubusan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Panginoon ko. Amen. Magsiupo po ang lahat at ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Paalala po na patuloy tayo magkakaroon ng second alms offering na ilalaan natin sa mga pangailangan at proyekto ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. At sumayo rin. Tayo pong lahat, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin sapagkat may pinakain ng pagkain spiritual, ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas sa Yesu Kristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman isugo mo kami upang gawin namin tungkulin ni atas mo sa amin, na ikaw at aming kapwa ay bigyan at paglingkuran bilang mga tapat na saksi ni Kristo ang Panginoon. Sa Kanya, sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsilod po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos sa di malirip ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Yesu Kristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway sumainyo at lagi manatili sa inyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating sagala po mamaya, magkakaroon po muna tayo ng banal na misa sa ganap na alas 4 ng hapon. At pagkatapos po ng ating banal na misa ay ang ating pong prosesyon, ang pag-ikot po natin sa kalugaran ng Bacood. At pagpasok po, pagbalik po sa ating simbahan ay ang ating pong pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na Birhen. So yun po ang ating schedule mamayang hapon, 4 o'clock po ang ating misa at pagasundan po pagkatapos noon ng prosesyon at ang pagbabalik ay ang pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na Birhen. Maraming salamat po sa lahat po na nag-sponsor sa ating pong Novena Rosario sa buong buwan ng Mayo o sa 9 na araw ng ating pong pagnonobina. At nawa po ay kaluguran ng ating Inang Birhen ang inyo pong mga samot dalangin at siya ay mamagitan sa ating Panginoong Diyos sa inyo pong mga kahilingan. At nawa ito'y pagkaloob sa tamang panahon, sa tamang oras, at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Muli, nagpapasalamat po ako kasama po ng ating konseho at sa coordinator po ng ating Flores de Mayo. Muli maraming salamat at magandang umaga po muli sa ating lahat. Tumayo po tayong lahat para po sa ating pambansang awit.
Ang Panginoon ay sumainyo. at sumayri. Ang ating pong banal na misa ay hindi po natatapos dito. Ngayon din humayo tayo upang ibigin at paglingkuran ang Panginoon at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.